Tinapos na ng Senate Committee on Public Order ang investigasyon nito laban sa di umano'y mga irregular na aktibidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, katulad ng human trafficking at pang-aabuso ng mga bata. Kasabay nito ay ang pag-alis ng komite ng contempt order laban sa mga leader ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila, ni Mamerto Galanida at sa dalawang iba pa. Pero ang mga ito, hindi pa rin tuluyang makakalaya dahil habang tinatapos ng komite ang pagdinig kanina, ay natanggap naman ni Senator Bato de Rosa ang arrest order mula sa Surigao del Norte Regional Child Court para sa kanila. Matatanda ang kinasuhan sila ng DOJ ng qualified trafficking in persons, child marriage at child abuse. I would like to inform the body that right now the chair is in receipt of this paper, warrant of arrest, Republic of the Philippines, Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 3, Dapa, Surigao del Norte. The people of the Philippines versus J. Renz Boyser Kilario alias Senior Aguila. Ang warrant of arrest isinalibin ng NBI kasama ang PNP pagkatapos ng adjournment ng Senate hearing at sila ay agad na naaresto. Ang mga akusado ay diniretso sa detention facility ng NBI sa loob ng New Bilibid Prison at hindi na muna ibabiyahe sa Surigao del Norte dahil balak ng DOJ na ilipat ito sa Maynila mga kaso. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., walang inirekomendang piyansa ang korte sa kinahaharap na qualified trafficking ng mga akusado. May 9 counts of qualified trafficking in persons, 8 counts of child abuse, plus 4 counts ng violation ng Anti-Child Marriage Act. Yung violation ng Anti-Child Marriage Act, tsaka ng child abuse, bailable yun, no? I think mga 100,000. But yung qualified trafficking in persons, na 9 counts sila, non-bailable offense. So hindi pa rin sila makakalaya? Hindi sila makakalaya. Arestado na rin daw ng NBI ang siyam na akusado maliban sa 4 na naunang ikinulong ng Senate. Bukod dun sa 4 na detain ng Senate, na kasama na dun si Senior Aguila, may 9 other respondents na nagkataon nandun din sa Senado kanina at sila din arestado na din. Magugunitang nitong nagdaang October 20 nung sinimulan o idinao sa DOJ ang unang preliminary hearing at pagkatapos ito'y agad ding idineklarang submitted for resolution. Kahapon ay nilabas ng DOJ ang kopya ng dokumento ng mga isinampang kaso sa korte. Ang pinakamalakas daw nilang ebidensya ay ang mga testigo ng mga batang biktima ng SBSI. Sa ngayon ay napirmahan na ng DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang sulat para sa kanilang apela sa Korte Suprema na mai-transfer dito sa Maynila ang mga kaso sa 13 miyembro ng SBSI.